Noong unang panahon, at sila'y naging maligaya magpakailanman. Madalas gamitin ang mga salitang ito sa pagkukwento, lalo na sa mga bata. Marahil ay nasubukan na ninyo ng maraming beses na gumamit ng kwento bilang isang paraan ng pagtuturo para sa inyong mga anak o mag-aaral. Ako po si Teacher Sabrina Ongkiko, kasama sina Teacher Michelle Agas at Teacher Mike De La Paz na magpapakita sa inyo sa video na ito ng una, ang katangian ng isang epektibong pagkukwento o storytelling session. Pangalawa, ang mga dapat gawin sa bawat bahagi ng pagkukwento o storytelling session. At pangatlo, ang mga pamamaraan na maaaring magamit sa pagkukwento o storytelling session. Ayon sa mga eksperto, ang pagkukwento ay nakakatulong sa language development ng mga bata. Maliban dito, mahalaga rin siya sa tatlong dahilan. Nabibigyan ng mga bata ng isang safe space kung saan malaya nilang maibabahagi ang kanilang mga saloobin at tanong ukol sa kwento na walang kaakibat na marka o sagot na tama o mali. Lumalawak ang bokabularyo ng mga bata dahil sa mga tunog, salita, at pangungusap o istruktura ng wika na nakapaloob sa kanilang narinig o nakitang kwento. Napapalawig nito ang pag-iisip ng mga bata, lalo na't may kaakibat na epektibong strategiya sa pagtatanong ang kwentuhan. Ang kanilang mga naisip ay maaari nilang talakayin, isulat, at basahin sa hinaharap. Masasabing epektibo ang isang pagkukwento o storytelling session kung naihahanda ng mabuti ang mga bata sa pakikinig ng kwento, napapanatili ang kanilang interes sa pakikinig, at napapalalim ang kanilang pag-unawa sa kwentong napakinggan. Para sa video na ito, may tatlong paraan ng pagkukwentong maaari ninyong gamitin: read aloud, draw and tell, at paper tearing o paper folding. Pero alinman dito ang inyong napili sa pagkukwento o storytelling session, mahalaga na mapaghandaan ang bawat bahagi nito. Bago ang pagkukwento, habang nagkukwento, at pagkatapos ng pagkukwento. Bago magsimula ng anumang kwento, makabubuting ihanda ang mga bata sa pakikinig, mentally, emotionally, at physically. Read aloud. Ako naman si Teacher Michelle. Samahan niyo ako na mag-read aloud. Ito ay pamamaraan ng pagkukwento gamit ang isang aklat na binabasa ng malakas na nagkukwento. Bago magkwento, pumili ng aklat ayon sa edad at developmental stage ng mga bata. Maaring magtanong sa mga co-teachers o mga magulang para malaman ang interes at kakayanan ng mga bata. Maaari ring tignan kung may nakatatak na edad o antas sa babasahin. Tingnan ang mga mahahalagang salita na dapat maunawaan ng mga bata bago sila makinig sa kwento. Ituro sa mga bata ang mga ito para masigurong maunawaan nila ang kwentong kanilang maririnig. Mag-isip ng tanong tungkol sa karanasan ng mga bata na may kinalaman sa kwento o gawain tulad ng awit at laro na may koneksyon sa kwentong babasahin. Siguraduhing komportable ang posisyon ng mga bata. Ipaalala sa kanila na ginagamit ang tenga, mata, at isipan sa pakikinig. Habang nagkukwento, basahin ng maayos ang teksto. Huwag mag-imbento o mag-adlib. Gumamit ng awit o chanting sa mga salitang paulit-ulit na lumalabas sa kwento. Maaari ring magtanong ang nagbabasa at sasagot naman ang nakikinig sa tinatawag na call and response technique. Pwede ring iakma ang pagtatanong tungkol sa sinabi ng isang tauhan sa pangyayari na kagulat-gulat, kakalungkot, at nakakatawa. Hulaan ang pwedeng mangyari sa mga tauhan at tanungin ang mga bata sa kanilang pakiramdam dito. Pansinin ang mga detalye sa wika, larawan o drawing at tanungin ang mga bata ukol sa kaugnayan ng mga ito sa kabuuan ng kwento. Gamitin ang mata, ilong, at bibig para maipalabas ang damdamin at mensahe ng kwento, pati na ang nararamdaman ng mga tauhan. Ibagay ang boses sa damdaming nakasaad sa kwento. Masigla kung masaya ang kwento. Malumanay kung malungkot. Malakas kung may nababadyang takot. Igalaw ang katawan ayon sa hinihingi ng kwento. Nakayuko kung matanda. Nakatayo ng tuwid kung hari o reyna ang bida. Huminga ng tama at putulin ang pagsalaysay sa tamang bahagi ng kwento para magkaroon ng puwang ang mga bata na maramdaman ito.
pagkatapos magkwento. Alamin kung naengganyo at naintindihan ng mga bata ang kwento. Tanungin sila ukol sa pangunahing tauhan at mga nangyari sa kwento. Iugnay ang mga nangyari sa kwento sa tunay na buhay. Maaari ring ipagguhit sa mga bata ang paborito nilang tauhan o pangyayari. O ipasulat ang kanilang reaksyon sa kwento kung kaya nilang magsulat at magbasa. Gumawa ng puppet, maskara, greeting card, o dekorasyon sa bahay batay sa kwento, gamit ang mga natural na bagay o gamit sa bahay. Magandang araw! Meron akong kwento para sa inyo ngayong araw. Pero bago natin simulan, nais ko sana muna kayong tanungin. Sino sa inyo ang mahilig maglaro? Sino naman sa inyo ang nakapaglaro na ng tagu-taguan? Sa tuwing naglalaro kayo ng tagu-taguan, saan kayo nagtatago? Yan, alamin natin sa ating kwento na pinamagatang Si Pilong Patago-Tago. Ito ay kwento ni Christine Cannon at ang mga guhit ay gawa ni Leo Alvarado. Ang libro ay inilimbag noong taong 2004. Kaya niyo bang ibigay sa akin kung ilang taon na ang libro? Si Pilong Patago-Tago. Pilo! Pilo! Saan ka ba nagtatago? Pilo! Pilo! Pumasok ka na sa bahay. Maligo ka na, anak. Kanina ka pa naglalaro sa labas. Bulaga! Nay, hindi niyo alam, nandito lang ako. Nakatayo ako ng tuwid sa likod ng poste. Pilo! Pilo! Saan ka ba naroon? Pilo! Pilo! Gutom na ang alagang isda mo. Halika, Pilo, pakainin mo na ito. Papasok na ako sa opisina. Bulaga! Tay, di po niyo ako nakita, no? Nandito lang po ako sa ituktok ng aparador. Pilo! Pilo! Saan ka na naman nagsuot? Pilo! Pilo! Lumabas ka na! Malamig na ang tanghalian mo! Kanina pa to nakahain sa mesa! Bulaga! Ate Bebe, hindi mo ako nakita, no? Narito lang ako sa loob ng tambak na labada. Pilo! Pilo, nasan ka ba talaga? Pilo! Pilo! Kailangan na nating umalis. Nariyan na ang tricycle sa baba. Sige ka, makuhuli na naman tayo sa eskwela. Bulaga! Kuya Ray, di mo ako nakita, no? Nandito lang ako sa gilid ng kama. Pilo! Pilo! Alis na tayo, anak. Pilo! Pilo! Bibili pa tayo ng pantalon mo. Bulaga! Hindi niyo ako nakita, no? Nakasiksik lang ako sa gitna ng aking mga laruan. Pilo? Pilo, nakapili na ako ng pantalon mo. Pilo? Pilo, halika na. Isukat mo kung kasya ito. Pilo? Pilo, nasan ka ba talaga? Pilo! Pilo, nag-aalala na ako. Nasaan kaya si Pilo? Alam niyo ba kung saan siya nagtatago? Bakit kaya di pa rin ako nakikita ni Inay? Ang tagal ko nang naghihintay, nakakangalay. 1 oras na yata ako nakayuko. Sige na nga, lalabas na ako. Inay? Inay! Bulaga, Pilo, nandito si Inay. Akala mo hindi kita makikita, no? Tahan na, anak. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Si Pilong Patago-Tago. Balikan natin ang aking mga tanong bago ang simula ng kwento. Saan nagtago si Pilo? Tama bang maglaro ng tagu-taguan kung saan man naisin at sa anumang oras? Tandaan na sa paglalaro, may tamang oras at may tamang lugar. Draw and tell. Ako si Teacher Mike. Halika at mag-draw and tell tayo.
Ang draw and tell ay isang pamamaraan ng pagkikwento kung saan gumagamit ng papel at panulat ang kwentista o mananalaysay. Bago magkwento. Maliban sa mga paghahanda na nabanggit sa read aloud, may mga bagay na kailangan gawin. Siguraduhin may sapat na papel, lapis, marker, o krayola bago simulan ang kwento. Maaari kayong gumamit ng mga lumang papel na makikita sa bahay, tulad ng kalendaryo, resibo, o supot ng tinapay. Kabisaduhin ang kwentong napili. Mag-ensayo. Maaaring may isang tagasalaysay at isang tagaguhit. Habang nagkukwento, sundin ang mga panuntunan sa read aloud na akma sa draw and tell, gaya ng eksaktong pagsalaysay ng kwento, paggamit ng boses sa paghayag ng tiempo, at paggamit ng tanong sa mga nakikinig na bata. Iakma ang pagguhit sa tamang pagbanggit ng tauhan at daloy ng kwento. Siguruhin ang pagguhit ay sumasabay sa pagtakbo ng kwento. Para sa ganun, ang huling guhit ay siyang bubuo sa biswal na pagsalaysay ng kwento. Pagkatapos magkwento, maaaring gawin ang mga mungkahi sa read aloud. Ipagaya ang drawing na nabuo o dagdagan ng mga gawain gaya ng pagguhit sa sariling estilo ng mga naalalang tauhan o pangyayari sa kwento. Alamin sa mga bata kung paano naging iba ang karanasan nila sa paggamit ng estilong ito. Magandang araw! May alaga ba kayong aso? Ano ang pangalan ng alaga niyong aso? Alam nyo, may alaga rin akong aso at ang pangalan niya ay Bingo! Isang araw, nawala si Bingo. Kaya, lumabas ako ng bahay para hanapin siya. Habang naglalakad, nakatapak ako ng mga bubuyog at hinapol nila ako. Psst! Kaya, tumalon ako sa tubig. Pagkatapos, umakyat ako sa isang burol. Nakakita ako ng 2 pintuan. Sa bawat pintuan ay may butas. Pumatok ako sa bawat pintuan para hanapin si Bingo. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Pero walang sumasagot. Kaya, bumaba ako sa isang bahagi ng burol at isa pang bahagi ng burol. Alam niyo ba kung nasaan si Bingo? Ayun! Nako, salamat sa pagtulong niyo sa akin na hanapin si Bingo. Pero bago tayo magpaalam, naalala niyo ba kung saan-saan ko siya hinanap? Kung kayo ay may alagang aso, hahanapin niyo rin ba ito? Bakit o bakit hindi? Hanggang sa susunod, paalam! Paper tearing o paper folding. Handa na ba kayo sa paper tearing o paper folding? Ito ay pamamaraan ng pagkukwento gamit ang papel na ginugupit o tinutupi. Bago magkwento, sundin ang mga panuntunan sa read aloud na akma sa estilong ito. Ihanda ang papel na gagamitin o gunting na ipanggugupit. Kabisaduhin ang kwentong gagamitin. Mag-ensayo kung paano magkukwento habang ginagawa ang paper tearing o paper folding. Habang nagkukwento, sundin ang mga panuntunan sa read aloud o draw and tell na akma sa paper tearing o paper folding, gaya ng eksaktong pagsasalaysay ng kwento, paggamit ng boses sa paghayag ng emosyon, at paggamit ng tanong sa mga nakikinig na bata. Piliin ang mga bahagi ng kwento na gagawa ng paggunit o pagtupi. Ang kanilang pagkakasunod-sunod ay mahalaga para maipakitang umuusad ang kwento. Maaari ring mag-iwan ng magandang twist o ending sa dulo. Pagkatapos magkwento, ipasalaysay sa mga bata ang kwento sa pamamagitan ng mga nagupit at natuping papel. Itanong sa mga bata kung alin ang paborito nilang tauhan, bagay o pangyayari sa kwento. Ipasubok sa mga bata kung paano gawin ang paper tearing o paper folding. Alamin sa mga bata kung paano naging iba ang karanasan nila sa paggamit ng estilong ito. Magandang araw! Meron akong isa pang kwento para sa inyo. Pero bago yun,
Ano ang nais niyong matanggap sa inyong kaarawan? Ako, gusto ko makatanggap ng isang puting t-shirt. Kaya naman, noong nakaraan, binigyan ako ni nanay ng puting t-shirt. Ito ang aking paboritong puting t-shirt. Kaya naman, ginamit ko ito araw-araw. At dahil ginamit ko ito araw-araw, ito ay naluma. At dahil ito ay naluma, ito ay naging sando. Ito ang aking paboritong puting sando. Ginamit ko ito araw-araw. At dahil ginamit ko ito araw-araw, ito ay naluma. At dahil ito ay naluma, ito ay naging paborito kong puting tuwalya. At dahil ito ang aking paboritong puting tuwalya, ginamit ko ito araw-araw. At dahil ito ay naluma, ito ay naging panyo. At dahil ito ang aking paboritong puting panyo, ito ay ginamit ko araw-araw. At dahil ito ay ginamit ko araw-araw, ito ay naluma. At dahil ito ay naluma, ito ay naging paborito kong puting kurbata. At dahil ito ang aking paboritong puting kurbata, ginamit ko ito araw-araw. At dahil ginamit ko ito araw-araw, ito ay naluma. At dahil ito ay naluma, ito ay naging bulsa. At dahil ito ang aking paboritong bulsa, ginamit ko ito araw-araw. At dahil ginamit ko ito araw-araw, ito ay naluma. At dahil ito ay naluma, sa huli, ito ay naging botones. At dyan natatapos ang ating kwentong ang paboritong puting t-shirt. Para sa mga magulang at mga guro, maaari ninyong ulitin ang kwentong ito kasama ang mga bata. Gumamit lamang ng isang pirasong papel. Paalam! Ngayong alam na ninyo ang halaga ng kwento sa paghubog ng isip, pananalita at damdamin ng mga bata, sana ay lagi ninyong masiguro na may sapat na paghahanda bago magkwento, pagpapanatili ng interes habang nagkukwento, at pagpapalalim ng pag-unawa pagkatapos magkwento. Sa gayon, bawat kwento nyo ng unang panahon ay laging magtatapos sa maligaya magpakailanman. Subukan maging malikhain, maparaan, at sistematiko sa pagkukwento.
Maraming salamat sa panonood at pakikinig mga bata. Nawa ay masaya at marami kayong natutuhan. Huwag din kalilimutang i-share at i-like ang ating mga video lessons para mas marami tayong natututo. Muli ako si Teacher Arlene na palaging nagsasabing mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone! Mwah! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Arlene's YouTube channel!